Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Paulina Tana. Ah, And mga konting minuto po ay magsisimula po tayo ng ating short FB Live seminar this afternoon. Antay lang po tayo. O, pasok na po kayo sa ating FB Live this afternoon. Then magsisimula po tayo ng ilang minuto. Study, live, and migrate to Australia. So, um, welcome to FB Live Seminar or welcome to Accentrix Live Seminar. So, sa mga gustong pumunta ng Australia as a student visa holder this 2024, ito na po yung pagkakataon po natin upang madiscover kung paano maging isang student visa holder and ano po yung mga benefits and yung mga opportunity ang nag-aantay po sa atin sa Australia. So first, welcome to Australia. So why Australia? So bakit nga ba Australia? So here we have four factors why you should consider migrating to Australia. So number one, Australia is listed in best country to live, better job prospect, healthier food, and listed one of the highest salaries. So ayan po yung apat na factors na kailangan nyo i-consider kung bakit consider nyo na mag-migrate to Australia. So, ayan, yung mga hinahanap natin na mga opportunity is nasa Australia. So, here, sa second slide, one of the best country in the world. So, kasama po ang Australia sa pinaka-the best na country sa buong mundo. So, ayan, ang Australia po ay pumapangatlo sa pinakamataas na average salaries sa buong mundo. So, biruin niyo po yun. Pangatlo ang Australia sa pinakamataas na average salary sa buong mundo. So, pwede po kayo mag-legit check kahit nasa bahay po kayo, kahit ano man pong ginagamit nyo, kahit mag-Facebook or kahit laptop or using phone, you can legit check. Pwede nyo po i-copy itong link na ito. Then makikita nyo po na pangatlo po ang Australia sa pinakamataas na average salary sa buong mundo. So next, pangpito naman po ang Australia sa pinaka-the best country in the world. So biruin nyo po yun. Sa pinakamaraming country sa buong mundo, pumapangatlo po ang Australia. So next, number 9, best country to raise a family. Sorry. Number 9, best country to raise a family. So, bakit nga ba best country to raise a family? Maganda daw po bumukod dito ng pamilya sa Australia. You know why? Like an example, best example po yun sa Pilipinas. Pag nag-aaral po yung mga anak natin, lalong-lalo na sa private school, is kailangan natin ng tuition fee or kailangan natin magbayad per year, per sem, or per exam, right? But in Australia, libre po ang pag-aaral ng inyong mga anak sa Australia, sa kahit anong school. Libre po ang kanilang pag-aaral once you are a citizen of Australia. So, uh, b- pagkakaalam ko yung anak niyo pa mismo binibigyan ng allowance once resident ka na ng Australia or citizen ka na ng Australia. So that's why best country to raise a family. So next, number 27, safest country in the world. So hindi lang kailangan highest average salaries, hindi lang best country in the world, hindi lang best country to raise a family, kailangan din po safe ang country na pupuntahan po natin. So, ayan, dito naman po tayo sa exciting part. Navigating the top paying IT careers in Australia for 2024. So, ito po is yung
top paying IT careers sa Australia sa 2024. So, for data science, cybersecurity, cloud computing, software engineer, AI and machine learning. So, ito, paalala lang po, once you have given a full-time work permit, you can apply for your professions. So, example, some of the highest paid data science jobs in 2024. Ito po yung machine learning engineer. Ayan yung annual income po nila is nasa $135,000. So, yung data scientist, ayan din po yung annual income nila. Data engineer, computer vision engineer, natural language processing or NLP engineer, ayan po yung kanilang annual income. So, sobrang laki ng annual income nila as a data science jobs sa 2024. So, for cybersecurity naman po, this 2024 is like Chief Information Security Officer, Security Architect, Penetration Tester, Security Engineer, Security Consultant. Andyan naman po sa screen, nakashow ang kanilang annual income. So, biruin nyo po yun, gaano kalaki ang kanilang annual income. So, ayan, next for cloud computing jobs in 2024, Cloud Solution Architect, Cloud Engineer, Cloud Security Engineer, DevOps Engineers, Cloud Data Engineer, nasa screen po, nakashow ang kanilang annual income. So, paalala lang po, once you are given a full-time work permit, saka po tayo pwede mag-apply ng ating profession. So, for software engineering, and po yung software development manager, site reliability engineer, full stack developer, mobile software developer, blockchain developer, andyan din po ang kanilang annual income. So, sobrang laki ang kanilang annual income because as I said earlier, pumapangatlo po ang Australia sa pinakamataas na average salaries. So, ayan po ang kanilang mga highest paying jobs this 2024. For AI and machine learning, they have Chief AI Officer, AR Architect, AI Product Manager, AI Ethics Specialist, AI Research Scientist. So, ayan po ang kanilang annual income. So, sobrang taas na kanilang annual income because matataas ang average salaries ng Australia, lalong-lalo na sa mga IT students. So, sa may mga IT po na nanonood dyan, ayan po yung mga example na highest paid jobs sa Australia. So, pag may mga trabaho, saan pwede mag-apply or saan pwede maghanap ng trabaho. So, here I will show you how to find and apply for a job. So, how to find a job. Here, we have www.sick.com.au. Here, pwede po tayo maghanap ng trabaho na fit as a student visa holder. Dito pwede po tayo ilagay ang keyword, ang classification, tsaka kung saan po tayo nandun na city. Like, example, Parramatta or Sydney, Melbourne or Perth. Kailangan po natin ilagay yun para mahanapan po nila tayo ng trabaho na malapit sa destination po natin. So, ayan, ang laking tulong po ng seek.com.au sa atin dahil hindi na po tayo mahihirapan maghanap ng trabaho na fit as a student visa holder. So, pag naganap ng trabaho, kailangan may mag-a-applyan. So, here hindi na po hassle or stress pag nag-a-apply ng trabaho dahil hindi po siya katulad sa Pilipinas na kailangan natin punta ng admin, HR, agency, company, or etc. Here is you can apply website or link. So, we have www.linkedin.com. So, dito pwede po tayong mag-apply ng trabaho. Once may nakita na po tayong trabaho, pwede na po tayong mag-apply po dito. So, ayan, ang laking tulong or ang useful po ng www.sick.com tsaka ng www.linkedin.com sa atin sa Australia as a student visa holder. So, next, dito naman po tayo sa ating school's location. So, we choose the most affordable school in CBD with one of the highest hourly rates. So, we have 4 major cities in Australia. We have Sydney, Perth, Melbourne, and Parramatta. So, ang famous talaga ngayon and maraming student visa granted last year and this year
is Paramata because sobrang delay na kanilang processing dahil may mga affiliated school kami na hindi na po kailangan ng show money and IELTS. Dahil regarding on my source, yes, sa may mga sa source ko po is yung show money I think inaabot po ng 1.2 million or 2 million I think. Kailangan natin ng 2 million na show money para i-approve ng immigration. But sa mga affiliated school po namin na affordable na at the same time may mga tataas na hourly rate, like sa Paramata, we have a lot of affiliated school. So, iilan po sa kanila is hindi na po kailangan ng IELTS tsaka show money. Kasi minsan, as a Filipino, doon po tayo nade-delay or doon po tayo nahihirapan pagkuha ng IELTS, lalong-lalo na kung may mga target score na hinihingi ang school. And sa show money, minsan doon po din po tayo nade-delay dahil hinihingan po tayo ng show money ng immigration. Lalong-lalo na pag hindi sila satisfied or hindi natin sila napaniwala na we are a genuine student. So, that's the four major cities. So, Sydney, Perth, Melbourne, and Parramatta. So, we have a benefits of an Australian student visa. So, study at any university in Australia, travel in and out of Australia as necessary, work part-time during your course of study for up to 20 hours every week. The visa permits students to work in Australia once they graduate. It's the first step towards obtaining an official jobs in Australia and applying for an extended stay. And the last one is as dependents under your student visa, your spouse, children may accompany you to Australia. So sa student visa, may mga spouse and dependents po tayo na pwede isama papunta sa Australia. Like yung live-in partner po natin, boyfriend natin na more than 3 years na po tayong magkasama, more than 3 years na po tayong live-in, and pwede nyo po silang isama sa Australia as dependents or spouse po natin as a student visa holder. So, ayan yung ang benefits of an Australian student visa. So, ayan, sobrang ganda ng mga benefits. Lalong-lalo na if this April intake is wala pong show money, walang IELTS, ang inihingi na affiliated school po namin this April intake.